Gusto kong pakinggan mo akong mabuti dahil maaaring hamunin ng sasabihin ko ang lahat ng pinaniwalaan mo tungkol sa iyong mga pagsubok, pagkabigo, at kalagayan ng isipan. May dalawang klase ng tao sa mundong ito, yung mga namumuhay na talunan, pagod, reklamador, at naglalampas lang ng isang araw sa bawat isa. At yung mga tumatayo kahit sa harap ng pagsubok, ngumingiti habang ang iba ay nadudurog, bumabangon kahit kailan yung iba ay sumusuko at nagwawagi. Ano ang pagkakaiba nila? Hindi ito katalinuhan, hindi ito swerte, hindi rin ito edukasyon. Ito ang tinatawag kong positibong mentalidad. Linawin ko lang, hindi lang ito pag-iisip ng magagandang bagay. Hindi lang ito mababaw na optimism. Hindi lang ito pagngiti ng pilit kahit wasak na ang loob mo. Ang positive mental attitude ay isang spiritual power. Kakayanan mong makita sa kabila ng hamon at magpatuloy pa rin na may pananampalataya, tiyaga at layunin. Ito lang ang tanging gamot sa kabiguan at ito ang pundasyon ng lahat ng pangmatagalang tagumpay. Mahigit 25 taon akong nag-imbestiga, nagtanong sa pinakamakapangyarihang kalalakihan ng ating panahon, Carnegie, Ford, Edison, Rockefeller. Mga lalaking bumuo ng imperyo hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil nagtamo sila ng ganitong di matitinag na pag-iisip. Hindi sila natakot sa failure, inirason nila ito, hindi sila sumuko sa pagkatalo, inaral nila ito, hindi sila bumigay sa pressure, natutunan nilang gawing tagumpay ang kabiguan. Kaya mo rin. Pero itanong ko lang, sino ba ang nagkokontrol ng isipan mo ngayon? Takot ba, pagdududa, awa sa sarili, hinanakit, o pananampalataya, layunin, pasasalamat, pagnanasa? Ang isipan hindi nananatiling neutral, palaging may impluwensya. Kung hindi mo siya kokontrolin, ang mundo ang gagawa niyan para sa'yo. Kung hindi mo siya mamaster, may ibang gagawa. Iyan ang katotohanang natuklasan ko nang harapin ko na ang pinakamatinding kalaban ko, ang sarili ko. Makinig ka, ang mentalidad mo lang ang tanging bagay sa buhay na meron kang kumpletong kontrol. Kaya mong kontrolin yan kung gugustuhin mo. Ang katotohanang yan pwedeng magpalaya sa'yo o pwedeng masaktan ang iyong mga palusot. Dahil anong pinaniniwalaan mo, yun ka. Anong iniikutan ng isip mo, yun ang ina-attract mo. Anong paulit-ulit mong iniisip, yun ang nagiging buhay mo. Sasabihin mo, sinubukan ko naman maging positive pero tinatamaan pa rin ako ng buhay. Kaya tanong ko, ano ba talaga ang purpose mo? Kasi, hindi pwedeng magkaroon ng matibay na mentalidad kung walang purpose na sobrang lakas, sobrang nagniningas, na pati ang failure ay nai-intimidate sa presensya nito. Ipakita mo sa akin ang taong walang purpose at ipapakita ko rin sa iyo ang taong patapon. At ang ganyang tao ay laging kontrolado ng masama. Pero makita mo ang taong alam ang gusto niya, gumigising ng may apoy sa tiyan at malinaw ang pangarap sa isip. Yang taong yan, di mo mababali. Para magkaroon ng di matitinag na positibong mentalidad, dapat malinaw mo munang tukuyin kung ano ang gusto mo. Paniwalaan mo ng buo sa sarili mong makakamit mo yon. At umakto araw-araw kasabay nung paniniwalang yon. Walang palusot, walang hintay-hintay ng motivation, walang depende sa sirkumstansya. May sasabihin ako na madalang mong marinig. Walang utang na loob ang mundo sa iyong encouragement. Hindi hihinto ang universe para lang damayan ang kahinaan mo. Pero laging ginagantimpalaan ang pagiging matibay at pananalig. Kapag may lalaking nagdesisyon na hinding-hindi siya susuko, hinding-hindi papayag sa negative thinking, na sarili niya ang isipan niya di ng iba, may mahika na nangyayari. Biglang nag-a-attract siya ng kailangan niya, may lumalapit na mga tao, may lumilitaw na oportunidad, at lakas na ni hindi niya alam na meron siya ay bumubulwak. At ang kabiguan, natatakot na sa kanya. Pero nagsisimula lang ang lahat ng pagbabago pag naintindihan mo ang next secret. Ang negative thoughts, hindi bisita. Sila ay invaders. Kung tatanggapin mo, sakop nila buong utak mo. Kung bibigyan mo ng puwang, kainin nila ang purpose mo hanggang sa buto. At kung hayaan mo silang manatili,
Ipapaniwala nila sa'yo na dapat kang sumuko sa mismong dahilan kung bakit ka nilagay dito ng Diyos. Kaya, gawin mo dapat ang tinatawag kong cosmic housekeeping. Kilatisin mo kung ano ang iniisip mo. Bantayan mo ang mga sinasabi mo kahit sa isip lang. Kapag nahuli mo ng dumidiretso sa takot, pagdududa, pagkabahala, hinanakit, putulin mo agad, parang kriminal na kumakatok sa pintuan mo. Palitan mo agad ng pasasalamat, pananampalataya, at yung malakas na tinig sa loob mo na nagsasabing, "Hindi ako pinanganak para mabali, hindi ako nilikha para maging mahina. Gawa ako sa parehong sangkap na bumuo ng bundok, lumikha ng galaxy, at nagbigay hininga sa bawat kampyon." Ngayon, harapin natin ang pinakamalaking kasinungalingan na nagpapahina sa maraming tao. Hindi lang kasi ako positive na tao. Kalokohan yan. Hindi ka ipinanganak na negative o positive. Tinuruan ka lang ng environment mo, hinubog ka ng karanasan mo. Pero walang permanente dito, maliban na lamang kung tatanggapin mong ganun talaga. Lahat ng natutunan, kaya ring alisin. Lahat ng naprogram, kayang baguhin. Ang susi. Ulit-ulit. Ano lagi mong ginagawa, yun ang nagiging ikaw. Ano lagi mong sinasabi, yun ang nagiging paniniwala mo. At magiging salamin ang attitude mo ng anuman ang dominanting thought mo habang tumatagal. Kaya kung gusto mong mag-develop ng di matitinag na mentalidad, simulan mo rito. Kontrolin mo ang input. Pakainin mo ang isip mo araw-araw ng pananampalataya, tapang at katotohanan. Magsalita ng lakas kahit nasasaktan ka. Basahin ang mga salita ng mga dakila hanggang sa magliyab na iyon sa loob mo. Walang shortcut, walang hack. Pero may daan. At nagsisimula yan sa isang desisyon. Anumang ibato sa iyo ng buhay, attitude mo, sarili mo lang. Hindi ng kalaban mo, hindi ng nanunuligsa, hindi ng nakaraan, atit-ari mo lang. At diyan nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Kung gusto mong magkaroon ng di matitinag na positibong mentalidad, dapat maintindihan mo ang lakas ng autosuggestion. Ano ang autosuggestion? Para itong proseso kung saan ang subconscious mo nagiging taniman. Alinman sa damo o bunga, depende sa paulit-ulit mong sinasabi sa sarili. Totoo man yon o kasinungalingan, inaabsorb at pinaniniwalaan yan ng isipan mo. Lagi-laging nauuna ang tagumpay mo sa usapan, hindi sa iba, kundi sa sarili mo. Ang inner dialogue mo, siya ang arkitekto ng greatness mo o tahimik na mamamatay ng pangarap mo. Ang taong gumigising araw-araw, sinasabi, "Mananalo ako, magtitiis ako, hindi ako tatanggihan ng buhay." Unti-unting binabago ang realidad niya gamit ang puwersa ng paniniwala. Pero kung gigising ka, ang sasabihin mo, "Wala talagang gumagana para sa akin, pagod na ako, di ko to kaya." Patay ka na bago ka pa mag-umpisa. Kahit anong kaya mong maisip at paniwalaan, kaya mong makamit, pero kailangang hinuhulma ang paniniwala araw-araw, paulit-ulit. Hindi sapat ang umasa lang minsan, parang muscle ang isip, kailangan sosyal, intentional, at malupit ang training. Maglaan lang ng 5 minuto tuwing umaga para bigyan ng buhay ang purpose mo. Hindi passive, hindi pa cute. Kailangan may apoy, tibay, at linaw. Sabihin mo, "May kapangyarihan akong lampas sa sukat. Mas malakas ang purpose ko sa takot ko. Ina-attract ko ang kailangan ko dahil wala akong inaasahan kundi kabutihan." Baka sa una, di mo madama, normal lang iyon. Hindi damdamin ang nagpapabago ng subconscious, kundi paulit-ulit na bigkas na may damdamin. Ulit-ulitin, yan hanggang yung tinig ng tagumpay. Mas malakas na kaysa tinig ng duda. Mas malaliman pa natin, hindi pwedeng maging di matitinag ang attitude kung walang self-discipline. Hindi mo mamamaster ang emosyon mo kung di mo na mamaster ang habits mo. Hindi mo makakamtan ang positive vibes kung alipin ka ng negative routines. Disiplina ang tulay ng isip at realidad. Kung wala nito, panaginip lang ang good intentions at madedelay ang tadhana mo. Yung mga pinag-aralan ko, Carnegie, Hill, Edison, Schwab, hindi sila umangat dahil lang sa talino o talento. Umangat sila dahil sa sarili nila. Sila ang namuno. Alam nila na kung hindi kayang kontrolin ng tao ang iniisip niya, oras niya, at mga nais niya, alipin siya sa mundong para sana sa mga hari. Kaya, tanungin mo sarili mo, ano ang tinitiis mo na nagpapahina ng loob mo?
Anong distractions ang hinahayaang magpabagal ng progreso mo? Anong kasiyahan ang kinakapitan mo na nagnanakaw ng kinabukasan mo? Ang di matitinag na mentalidad, hindi ipinapanganak sa comfort. Nabubuo yan sa disiplina sa gitna ng pressure. Nahuhulma yan tuwing pinipili mong magbasa imbis mag-scroll, bumangon kesa magtagal sa kama, at magsalita ng lakas kesa magreklamo. Dahil sa bawat beses na pinipili mo ang disiplina kaysa impulsiveness, lumalakas ang tunay mong lakas. At sa bawat beses, kapag sumuko ka para lang maging madali, unti-unti ring namamatay ang potensyal mo. Ngayon, pag-usapan natin marahil ang pinakaimportanteng katotohanan na natutunan ko matapos ang maraming taon ng pag-aaral tungkol sa tagumpay at kabiguan. Sa bawat pagsubok, may dala itong binhi ng pantay o mas malaking benepisyo. Kung totoong naniniwala ka rito, hindi ka kailanman tunay na matatalo. Pwedeng madrugasan ka, pwedeng madapa, pwedeng masaktan, pero hindi ka kailanman mababasag. Dahil alam mong hindi pa ito ang dulo. Ito lang ang pagsubok bago ang pag-angat. Balikan mo ang buhay mo. Ang pinakamalalaking aral, hindi mo nakuha noong komportable ka, kundi noong wasak ka. Ang pinakamalinaw na pananaw, hindi dumarating sa madaling sitwasyon, kundi sa gitna ng bagyo kung kailan kailangan mong piliin. Malulunod ka ba o aahon? Kaya sinasabi ko sa iyo, sanayin mo ang sarili mong asahan ang mabuti at masama. Turuan mo ang isip mo na sabihing, itong sakit na ito ay hinahanda ako. Itong kabiguan na ito ang nagtutuwid ng landas ko. Itong pagkaantala na ito ang nagpoprotekta sa akin. At anong mangyayari? Titibay ka, hindi ka madaling talunin, kasi hindi masasaktan ng buhay ang taong mas lalakas tuwing hinahampas siya. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang isa pang mahalagang turo mula sa buhay ko. Hindi ka kailanman biktima ng sitwasyon. Biktima ka lang ng sarili mong tugon. Dalawang tao, parehong pagsubok, yung isa napait, yung isa bumuti. Anong pagkakaiba? Pananaw, mentalidad. Kapag sinampal ka ng buhay, ikaw ang magpapasya kung susuungin mo ito bilang sumpa o bilang guro. Kapag niloko ka, ikaw pa rin ang pipili. Magiging mapagkimkim ka ba o magiging mas matalino at malakas sa pagpapatatag ng hangganan? Hindi mo kontrolado ang mga nangyayari, pero palagi mong kontrolado kung anong kahihinatnan nito. Yan ang lihim ng positibong kaisipan. Hindi nito nilalabas ang hirap, binibigyan lang nito ng bagong kahulugan. Hindi nito pinipigil ang bagyo. Tinuturuan ka lang nitong maglakad sa gitna ng unos ng may layunin. Ngunit mag-ingat ka. May mga tao talagang di makakatanggap ng mindset mo. Pagtatawanan nila ang positibo mong pananaw. Tatawagin kang ilusyonado, hindi makatotohanan o inosente. Dedmahin mo sila karamihan kasi, adik sa pagiging ordinaryo at sanay sa kawalang pag-asa. Natatakot sila kapag may taong gustong yumabong habang sila kontento na sa paggagapang. Kailangan mong putulin ang ganitong mentalidad sa ugat pa lang. Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong nagbibigay buhay at iwasan ang mga nagpapalakas ng takot mo. Sabihin mo sa akin kung sino-sino ang kalaban mo at malalaman ko kung sino ka na. Pero kung sino rin ang kaibigan mo, yan ang magsasabi ng hangganan ng future mo. Mas malakas ang environment kaysa willpower. Kung laging madilim ang paligid mo, huwag kang mag-expect na sisilaw ang isip mo. Ikaw dapat ang pumili kung ano ang papapasukin mo sa isip mo, kasi kung ano ang naririnig mo, yun din ang sumisiksik sa kaluluwa mo. Panghuli, ito ang dapat mong tandaan. Hindi mo kailangan ng permiso para mag-develop ng ganitong lakas. Hindi mo kailangang graduate, may titulo, o approval. Kailangan mo lang ng isang bagay. Desisyon. Desisyon na angkinin ang mga iniisip mo. Desisyon na pamunuan ang sarili mong isipan imbes na magpaloko rito. Desisyon na maging taong hindi kayang basagin ng kahit ano dahil hindi sumusuko ang attitude mo. Kung gagawin mo yan ngayon at sasabihin mong mula sa oras na ito, hindi ko na ipapaupa ang attitude ko sa mga sitwasyon. Akin ito. Ako ang nagmamay-ari. Ako ang pumoprotekta. Kalahati ng pagiging greatness ay nakuha mo na. Kasi ang mundo, yumuyuko sa taong matatag ang loob kahit pagod na ang katawan. Tumindig ka, kaibigan.
Tapusin na natin ito. Kung umabot ka sa parteng to, ibig sabihin, hindi ka na kontento sa basta-basta lang. Gusto mo mag-master ng buhay at nag-uumpisa yon sa isipan. Ang huling sangkap ng hindi matitinag na positive mental attitude ay ito. Dapat meron kang chief definite aim. Kasi kung walang purpose, palipad-lipad lang ang isipan, wala ring liyab na goal, parang dahon lang na tinatangay, punong-puno ng takot, duda, ligaw, at hina. Dapat i-anchor mo ang isip mo sa mas mahalaga kaysa comfort. Bawat gising mo sa umaga, dapat may dahilan kang sobrang lakas, sobrang klaro, sobrang personal, na walang makakailog sa'yo kahit takot, kabiguan, o pagod. Ang iyong chief definite aim, hindi lang basta pangarap, yan ang pagkatao mo sa kilos. Yan ang magiging ikaw, gidado ng vision at pinapatakbo ng obsession. Lahat ng tao na napag-aralan kong umangat, ganito sila. Hindi nila basta gusto lang, di lang nila pinangarap, inaraw-araw nila. Hindi nila ginawa ang layunin nila, naging sila mismo yung layunin. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang gusto ko na handa akong maghirap para rito? Ano ba ang tinitibok ng puso ko na kahit pagtawanan, pagdudahan at maiwang mag-isa, kakayanin kong habulin? Anong klasing buhay ang gusto ko na bawat hiningay sulit lahat ng sakit? Kapag nahanap mo yan, ibaon mo sa subconscious mo. Ulitin mo tuwing umaga at gabi. Maramdaman mong natupad na. Isigaw mo ng may damdamin. Isulat mo sa bato. Dahil ang malabo mong gusto, malabo ring tukoy na resulta. Pero kapag klaro ka, universo na mismo ang susunod. At kapag siguradong sigurado ka, kapag nakatuon na ang layunin mo na parang hilagang bituin, ang positive mental attitude mo hindi lang proteksyon, pambala na rin ng laban. Makinig ka ng mabuti. Ang taong may layunin at pinoprotektahan ang mental attitude ay hindi matitinag. Pwede siyang madelay pero hindi mapipigilan. Pwede siyang madapa pero tumatayo. Pwede siyang mahirapan pero hindi sumusuko. Bakit? Dahil alam niyang ang attitude, hingahan ng tadhana. Dito umiikot ang pinto kung papasaba ang failure bilang gasolina o katapusan. Kung ang pagkatalo ay aral o panghabambuhay na dahilan. Kung ang unos ay pagbagsak o pag-angat. Kaya dapat mo protektahan yung attitude mo parang sundalong iniingatan ang espada. Depensahan mo laban sa negative influence. Kabilang dito ang toxic na tao, lasong balita at sarili mong kritiko, mental na katamaran. Kasama dyan ang chismis, self-pity at anumang kaisipan na bumababa ang enerhiya mo. Biktima mindset yan, iwasan mo. Anuman ang ibato ng buhay, panindigan mo, baguhin mo, bumangon ka. Huwag mo hayaan na ibang tao o pangyayari ang magsabi ng ibig sabihin ng buhay mo. Sa'yo lang yan. Ngayon, hayaan mo akong dumiretso sa puso mo bilang isang tao na buong buhay ay nag-aral sa mga dakila at nagtataas ng mga nakakalimutan. Hindi ka dito sumulpot lang. May dahilan kung bakit ka nilikha. May binigay sa iyong kailangan ng mundo. Ang mismong pag-iral mo, patunay na totoo ang destiny mo. Pero hindi yan magbubunga kung puno ng takot, duda, at dahilan ang isip mo, trabaho mo linisin ang loob mo. Pakainin mo ng magagandang salita, magbasa ng buhay ng magigiting, magsabing positibo, maglakas loob, at higit sa lahat, mag-isip ng mga kaisipan na nagtataas, nagpapalawak, nagpapalakas, at nagtutulak sa iyo pasulong. Bawat beses na ganun ang ginagawa mo, lumalaki ka. Bawat beses na takot pinapaghari mo, lumiit ka. Yan ang laban araw-araw. Ito ang patakarang di ako binigo. Kumilos ka na parang imposibleng mabigo. Hindi ko ito sinasabi ng basta-basta. Sinasabi ko kasi, mas maraming giniba ang takot kaysa nabigo ng pagkatalo. Ang takot sa pagkabigo ang nagpapaliit sa tao. Kadalasan, mas malakas pa ang pangamba ng pagkatalo kaysa sa pagkatalo mismo. Pero anong mangyayari kung aalisin mo ang posibilidad ng kabiguan? Paano kung sabihin mong, hindi ako pwedeng mabigo, pwede lang akong matuto, hindi ako pwedeng matalo, pwede lang akong mag-adjust, hindi ako pwedeng mabasag, pwede lang akong yumuko at bumangon na mas malakas pa. Yan kaibigan, ang tunay na lakas. Yan ang binhi ng hindi matitinag na isipan. Dahil hindi ka na nag-aalangan, kumikilos ka, nagsasalita ka,
lumilikha ka, nag-uutos ka, at sa utos mong yon, tumatakbo ang takot, umaalis ang pagdududa, at tumutugon ang mundo. Kasi ang kumpiyansa, namamagnet, bihira ang kasiguraduhan. At yung may hawak ng pareho, nagiging leader hindi lang sa titulo, kundi sa diwa. Makinig ka ng mabuti. Walang sino man ang nagtagumpay ng mag-isa, pero walang nagtagumpay na naghintay munang paniwalaan siya ng iba. Ikaw mismo ang dapat maniwala kahit tinatawanan ka ng iba. Kailangan mong tumayo kahit upo ang lahat. Magsalita kahit nilalait ka. Manguna kahit pa hinuhubog mo pa lang ang sarili mo para maging tulad ng sinasabi mo. Kasi ang mundo sumusunod sa mga taong may tapang na maging mentally invincible. Kaya hayaan mong ibuod ko kung ano na ang taglay mo. Kung handa kang isabuhay ito. Isipan na nakakakita ng oportunidad sa bawat hadlang. Tinig na nagbibigay lakas sa kaluluwa araw-araw. Layunin na sobrang klaro at matindi na wala ng lugar ang takot para huminga. Disiplina na sobrang consistent na nagiging walang epekto ang kahinaan. At mindset na positibo at hindi natitinag na kahit ang impyerno, hindi ka mapipigilan. Hindi ito pantasya, batas ito. Eternal ang mga prinsipyo na to. Nag-work kay Carnegie, kay Edison, kay Ford, at magwo-work din sa iyo kung papatulan mo talaga. Kaya ang tanong hindi, magwo-work ba yon, kundi, ikaw ba, magwo-work ka ba? Araw-araw mo bang pipiliin ang attitude mo? Magsasalita ka ba ng may lakas kahit mahina ang sitwasyon mo? Magpapatuloy ka ba kahit gusto mo nang sumuko? Kasi kapag ginawa mo, hindi lang tagumpay ang mabubuo mo. Mabubuo mo ang buhay na sulit at malalim. Buhay ng kadakilaan, buhay na aabot ang epekto hanggang sa mga susunod na henerasyon, kahit tapos nang banggitin ang pangalan mo. Yan ang lakas ng hindi matitinag at positibong isipan. At sayo na yan ngayon, kung papayag ka. Kaya tinatanong kita, bilang gabay, bilang mentor, bilang taong inialay ang buhay sa pag-aaral ng tagumpay, magpapasya ka ba? Kasi sa sandaling yan ang desisyon, doon nag-uumpisa ang kapalaran mo. At simula ngayon, gawin mong pahayag sa mundo ang bawat iniisip mo, salita at gawa. Hindi ako matitinag, hindi ako mapipigilan, hindi ako mababasag. At ganoon nga,